a lot of people, nafo-frustrate sila. Nandun naman sila sa pangarap nilang trabaho. Hindi lang yung pangarap nilang trabaho, hindi lang nabibigyan pangarap nilang buhay. Nag-work lang ako. So, syempre, sumasahod lang ako. Fix lang siya. Worry ko nung time na yun, syempre sila, yung mga tao namin. Sadly, yun nga, no, we have to part ways kasi, syempre, wala nang negosyo. Dito ko na-realize talaga na buti na lang. Maganda rin naman talaga na meron tayong other source of income. Kagandahan dito, kahit sino pwede. This is something na talaga ipaglalaban ko talaga siya for life. Alam mo, hindi ako nagkamali talaga. Walang regrets. Ano yung one theme song ng buhay ni Mary Chris? Pwede kantahin mo yung chorus or yung line na bagay sa'yo. Parang singer tayo. Parang may singer dito talaga. Hello mga netizens! It's another great day to share to you some inspiring stories inside our VIP Lounge, our very inspiring Pinoypreneur. Halika! Sama ka sa amin ngayong araw na to. Of course, bago tayo makapagkwentuhan ng mga inspiring stories, please do like, share, and subscribe this channel para marami pang makakuha ng good vibes and inspirational stories. So, umpisa na natin. We have a very special guest for today. Siya ay isa lang namang traditional business owner in the past, no? She is a farm manager and she discovered this online business which she became very, very successful. She's also a mompreneur. Please welcome Miss Mary Chris Sarmiento. Hello! Kamusta naman, ma'am, sa ating mga viewers today? Hello, Ma'am Joyce. Thank you for this opportunity to be able to be your guest sa VIP Lounge. And hello, good afternoon sa ating mga viewers. So, I hope I would be able to add value po sa inyo. So, please stay with us. Please stay with us until the end kasi talagang for sure marami kayong matututunan, no, na business tips and of course inspirational life story ng ating guest which is si Miss Mary Chris nga. So umpisa natin, madam, no. Ano ba talaga yung main source of livelihood mo? Bakit ka napasok doon? And tell us a little bit about of Mary Chris. Ano ba ang dream mo nung bata ka? After graduation, I actually graduated with a degree of BSBA, major in Financial and Management Accounting. Hindi ko lang po siya natuloy na into accountancy kasi kailangan kong tumulong sa parents ko. Although hindi yun ang talagang first plan ko or goal ko sa buhay. Ang gusto ko talaga, syempre maka-experience ng corporate job, yung ganon. Kasi syempre growing up, talagang we are already exposed, no, na talagang tumulong sa business. Panganay kasi ako. You came from a Chinese family. Full-blooded Chinese. Ayan. So, syempre, alam naman natin, very hardworking and from scratch talaga kasi yung pag-build ng parents ko sa business. So, syempre, I understand na talagang ganun yung kanilang work ethic. At an early age, na-expose ka na kaagad sa business. Ano yung masasabi mong pinaka lesson na natutunan mo with your parents in terms of business or handling businesses? Siguro para sa akin yung resilience. Yon, resilience, hard work, yon. Nanggaling talaga sila syempre sa wala. So parang syempre parang andun yung fear or something siguro sa kanila kaya they continuously find ways. Lagi sinasabi kasi ng mama ko, ginagawa namin to hindi para sa amin, para sa inyo. Speaking of na-expose ka ng early age sa business, no? Ano yung mga challenges na meron in handling this traditional or your farm, your other businesses? Ano yung masasabi mong pinakamahirap doon sa point ng life mo na nag-uumpisa ka pa lang, kakagraduate mo pa lang, you're learning the ropes? Ano yun? In business kasi, in general, sa ilang years ko, more than, actually 12 years ako kasi 12 years kong hinandle yung farm business ng parents ko. Every year may bago. Laging hindi kasi ano yan ano kasi kami livestock. So,
laging may imported, may bagong sakit, bagong kailangan, lagi kang dapat nakabantay. Always find ways. Ano pang gagawin namin after? Paano namin siya haharapin? So parang yung problem solving skills, yun yung isa talaga sa masasabi kong na-enhance sa akin while handling the business. Bring us back to that time. Na ano yung mga worries, ano yung nangyari, no? Not just with the livestock, pero dun sa mga tao na kasama mo sa negosyo. Gaano siya kahirap yung time na yon? Ikwento mo sa amin. Siguro, in a way, ako kasi maano ko sa mga tao ko, maalaga ako, no? So, talagang tumatagal sila. Masasabi kong pinamaikling tenure na ng time na nagkaroon kami ng talagang challenge sa ASF is I think 2 years. 2 years, yung iba 15, 20 years, 25 years sa amin. As in ganun yung tenure nila kasi talagang maganda yung samahan talaga, yung community and culture kasi namin doon. Sadly, yun nga, no, we have to part ways kasi syempre wala nang negosyo. Syempre ganun talaga ang buhay. Ang worry ko nung time na yun, syempre sila, yung mga tao namin, 'di ba? Pero syempre I make sure na na talagang they are well compensated bago sila para syempre it's not their fault naman. So secondly kasi syempre inisip ko paano na kami as a family, 'di ba? Dalawa yung anak ko, 'di ba? So working naman yung husband ko, okay naman yung profession niya. Pero syempre nung time na yung pa-pandemic na. So hindi rin natin sure, 'di ba? Ano ba ang magiging next few months, ganyan. Dito ko na-realize talaga na buti na lang, no? God is really good na I met this really good business opportunity na before ko pa siya kailangan. Kailangan naman talaga natin ng lahat naman po tayo. Maganda rin naman talaga na meron tayong other source of income. Hindi lang naman lahat ng eggs natin in one basket. Syempre Yes. sabi ko nga, bigla ako nawalan ng work o paano na, 'di ba? Kung wala ako nitong opportunity na to. So buti na lang, sabi ko nga ginrab ko siya, buti na lang inaral ko na rin siya. Kahit feeling ko nung time na yun, hindi ko pa siya yung talagang sobrang kailangan, pero alam ko in the future talagang may purpose si Lord, ba't ako nandito? So, inaral ko siya, no? And I'm really blessed kasi may mga nagtao na nagtiwala sa akin at talagang sumuporta sa akin dito sa online opportunity na to. Yun. At yun ang nakapagpabago sa buhay ko talaga. Yun. Wow. Gusto natin yung mga naririnig na nakakapagpabago ng buhay. Tell us how different or how similar, pwede rin naman kasing parehas, yung online business versus your farm or your traditional business. Sa similarity, syempre lahat naman ng business, traditional yan, online yan, lahat naman yan may challenge. Ayun, so we have to deal with challenges. Ayun. So, siguro, iba lang yung degree ng challenge dito, iba yung degree ng challenge dito, pero siguro yung mindset. Ang pinagkaiba lang siguro ng farm business sa online business, ang online business kasi stable yung price. Yung sa farm business kasi market dictate 'yon. So depende 'yan sa market price, sa farm gate, depende yan sa supply, sa demand, yung mga economics, yung mga ganyan. Ang difference nila doon is syempre nag-work lang ako. So, syempre, sumasahod lang ako, fix lang siya. Although, syempre, may variable din ako na bonus, pero syempre, after a year, year-end pa kami mag-uusap, depende pa, 'di ba? Like yung last year, ang dapat nung before nagkaroon ng ASF, dapat may ganda-ganda sana yung bonus. Biglang dumating sa ASF, di wala. 'Di ba? Hindi ka sure Hindi kung ka may sure. bonus or meron. Pero eto, at least sustainable. Yes, and tayo ang kagandahan dito kasi sa online opportunity, nasa atin kung ano yung gusto nating ma-hit or ma-reach na target. So whether bonus yan, travel yan, commission yan, recognition yan, nasa atin kasi, hawak natin, and tayo ang may control. Tayo din may control kapag walang mangyari sa atin, 'di ba? So wala tayong pwedeng masising ibang tao. And I believe naman syempre as entrepreneurs, we always take responsibility. And ako sobrang grateful ko lang kasi kasi legit business siya. Yung what they promise talagang talaga siya, they really deliver. Sabi ko nga, ang kagandahan dito, kahit sino pwede. Natutuwa ako kasi ang daming mga parang mentors, maraming mga parang trainings na tutulungan talaga tayo how to adapt. So, dito sa online business, ano yung pinaka mahirap na part and ano yung ginawa mo to overcome it to achieve your success? Kasi sa farm business, kunwari,
yung mga friends ko, yung mga ano ko, syempre pag kailangan nila ng lechon, pag may okasyon, o kaya pag may ano, so yan, tawag sila sa akin, ganyan. Dito, baliktad. Ako ang kailangan tumawag sa kanila. And siguro isa sa mga early na challenge ko siguro is sa rejections. Syempre hindi ako sanay. Parang, yes, sa business may mga ganun challenge din naman, no? Hindi naman ano yan. Pero, yung rejection ko before, from let's say potential buyer, ganyan, hindi ko naman kilala yan eh, so okay lang yan. Pero syempre from people, from your warm market, medyo parang, medyo may kurot. Kasi may yan. relationship na kayo. Pero, syempre, eventually, we outgrow that. And then, we realize na, syempre, ganun lang talaga yon. It takes time. It doesn't mean na yung no nila ngayon will be a no forever. Kasi marami din ako eventually, especially nung pandemic time, 'di ba? Na ano nila, ako yung unang-unang pumasok sa isip nila nung yung siguro isa sa family members nila is nagkaroon ng ganitong challenge din, ng health problem, health issue, health crisis. 'Di ba? So, grabe silang makatawag sa akin and talagang sabi ko nga, buti na lang, sabi ko, hindi ako nagpadala sa rejection nila. I think it's all part of the business eh. Lahat naman ng bagay, whether nagtatrabaho ka, tambay ka, 'di ba? Or nasa business ka, may challenge ka. Nasa sayo na lang talaga 'yan kung anong klaseng challenge ang gusto mo. Syempre, depende 'yan sa anong klaseng reward or result ang gusto mo. Syempre ako, mas malaki yung result o reward na gusto ko. Natural, expect ko na talaga mas malaki yung challenge. Alam nga naman, malaki ng tina-target ko tapos ang challenge ko maliit. Wala namang ganon. Speaking of product naman, when it comes to vitamins and supplementation, ano yung pinaka-selling point mo? Unang-unang syempre, guys, dito sa Pilipinas, hindi naman natin talaga, aminin na natin, 'di ba? Gustuhin man natin yung rainbow plate natin, pinggang Pinoy, go grow and glow food, kumpletuhin. Honestly, hindi talaga natin nagagawa 'yan. But of course, syempre, kailangan natin mag-perform, kailangan natin pumasok sa school, kailangan natin magtrabaho. So how can we deliver kapag hindi tayo okay? So in a way, at least kailangan talaga natin nang merong magsusupplement doon, 'di ba? Hindi man natin siya nakukuha sa regular na pagkain kasi budget-wise, time-wise, effort-wise talagang limited tayo, kulang. Punuin na lang natin dito sa ready-made na to, na talagang sure tayo. Ako kasi hindi naman ako basta-basta na, syempre, tinaya natin yung reputasyon natin dito, di ba? Ang dami kong rejection na dinaanan para dito, pero grabe ko sa ipaglaban kasi worth it naman talaga. Kasi based on science siya ni-research ko talaga siya. So, kaya sabi ko, this is something na talaga ipaglalaban ko talaga siya for life. Pass with flying colors siya. 'Di ba? So syempre, we only have one body, 'di ba? Kung sa ibang bagay nga sa cellphone nga nag-iinvest tayo Top kung of the line. Top of the line. Ano pa sa sarili pa kaya nating katawan hindi tayo magi-invest. So yun yung isa sa mga ano ko talaga sa kanila na parang this is kung hindi mo makukuha yan sa regular na pagkain, dito mo na lang siya kunin. 'Di ba? At least ito sigurado tayo. Maliban doon, syempre yung iba naman talaga, meron naman talagang health concern. Sobrang nakakatuwa lang kasi through this product, kasi personal ko din yan. Sa mother ko particularly, kasi nung nag-start talagang lagi siyang moody because diabetic siya for how many years, tas hindi talaga siya nag-o-okay despite na regular naman siya nagpapa-check up, regular din ng pag-take niya ng medication niya. 'Di ba? So sabi ko, sabay mo lang 'yan, ma. Walang mawawala sa iyo, sabi kong ganon. 'Di ba? Ginagamit 'yan ng mga athlete. 1 month pa lang, significant na talaga yung naging improvement. Syempre sinabay niya 'yon with proper lifestyle. Hindi naman pwedeng yun lang. 2 months talagang na-maintain niya and 3 months nag-normal siya. So sabi niya, for how many years never niya nare-reach yung ganong kagandang result, no? So, talagang siya mismo nagulat siya. At siya na mismo ang tumutulong sa akin paano siya i-share sa ibang tao. I-share mo naman sa amin, how do you give back? Ano talaga ako, I always give my tithe sa church, sa team, sa namin, sa mga among business partners, sa community namin. Nakakatuwa lang kasi I get to meet people who share the same vision and same desire na ay yung gustong yumaman so that we can not to raise our standard of living but rather to raise our standard of giving. Sabi ko nga, kung hindi nyo na-achieve doon sa work nyo, pero love nyo yung work nyo, sabi ko, hanapin nyo, yung passion ninyo, ibang wants ninyo, dito nyo na lang sa business opportunity, kunin. Hitting 2 birds with 1 stone, 'di ba? Kasi, pa rin nagagawa mo yung kinakasaya. Kasi a lot of people, nafo-frustrate sila.
nandun naman sila sa pangarap nilang trabaho. Hindi lang yung pangarap nilang trabaho, hindi lang nabibigyan pangarap nilang buhay. So, para sa akin, kung yun ang pangarap mo, 'di ba? Pero nalilimit ka because yun nga, medyo hikulang talaga siya, then we have to supplement it. Yan, dagdagan natin. Hindi naman natin kailangan bawasan o tanggalan, dagdagan natin. Yan. And syempre, siguro din magandang opportunity, hindi yung mga fly by night. Ito, talagang it has stood the test of time and we're going 15 years in the Philippines. So sabi ko, ba't ngayon ko lang na-meet? I'm really excited to share with other people. Kung ikaw din, you also have the same desire, ito din yung pwede mo ma-hit dito or ma-reach dito. I've heard kasi, di ba, dito sa company na to, may mga pa-travel, you go places. Ano yung pinaka-favorite mo? Una, siguro, is yung yung sa US trip. I was able to visit the main plant. Kaya mas lalong lumalim yung belief ko. Napakalinis. Napakalinis ng natin, ng facility, plant, facility. Ayan, talagang masasabi mo world class talaga siya. At talagang pag-uwi mo dito, you will proud to say na alam mo, hindi ako nagkamali talaga. Walang regrets. Yung second travel mo, ma'am? Yung Tell us second about that. travel ko was yung recent Asian cruise. Ah, wow! Kasi, yun nga, sobrang happy lang ako that I get to travel with my family. It's all expense paid. Free siya, pero ibig sabihin, not necessarily na wala akong ginawa, tapos binigay. Talagang, alam niyo yun, sobrang grateful lang ako na merong mga opportunity na pwede palang, na pwede mong i-work out, 'di ba? Para sa mga tao na reason bakit mo pinagbubutihan pa yung yung trabaho or business. Sabi ko nga, ang company na to ang tumupad ng first international flight namin as a couple. As a couple. Nung sa Japan last 2019, and then this time naman ito din yung company na tumupad ng first international travel namin as a family. Sa work ko before, 1,000 pesos lang ang kaya kong ipa-travel sa mga kasama. Pa-summer, outing lang. Sabi ko, this is something na sabi ko, hindi pwedeng ako lang ang nakakaalam. Dapat talaga i-share ko ng i-share sa iba, sa mga kasama ko. If you're going to go back in time, ano yung palagay mo na dapat ginawa mo or hindi mo ginawa for you to be able to be more successful, to help more people? Ano yun? I believe naman kasi everything happens for a reason. Hindi naman ako magiging ganito ka-successful kung hindi ko rin naman na-experience yung mga failures ko in the past. So, ayoko naman masabihin na meron akong gusto itapon doon, but rather, yung mga lessons ko na lang doon ang gusto kong baunin as I move forward. Kasi at least I'm wiser now, I'm stronger, and I'm a better leader and a better person. Wala akong gustong palitan kasi it made me who I am right now. Lahat ng mga mas masarap ang success ko ngayon kasi naranasan ko yung mga failures ko before. Kumbaga meron ng results so gagayahin mo na lang ulit. Yes, duplicate na lang. Eto na, kasi gusto naman natin malaman at marinig naman syempre yung boses mo. Fun lang, no? Share mo nga yung pinaka-favorite song mo that relates to your life, probably in business or in other areas, no? Ano yung one theme song ng buhay ni Marie Chris? Ito yung song na talagang sobrang kinakapitan ko whenever I am down, whenever I am lost, and whenever I feel like quitting. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Wow! Ayan! Ako, narinig yun na, no? Hindi lang pala golden story ang story ni Marie Chris, but talagang golden voice din. So, thank you so much. I'm sure marami kang na-inspire Thank you po, this day. Thank you so much, Miss Marie Chris. And, syempre, no, if you want to know more and hear more stories, definitely tumutok ka dito, no, sa ating channel and make sure to click that bell button para ma-notify ka every time na meron tayong bagong video. So once again, Miss Marie Chris, from the bottom of our heart dito sa VIP Lounge, thank you so much for gracing us today in this vlog.
Thank you so much also, Ma'am Joyce, for giving me this once-in-a-lifetime opportunity to share my story. I hope I was able to add value and inspiration to the next Pinoypreneur. And nagawa ko, kayang-kaya mo din yan. Tara! Ayan. Kayang-kaya niyo yan, sabi nga ni Marie Chris. So, see us again next time here at the VIP Lounge. Thank you!